Davao City ang panagtapo, ginadawat, gidayon ako na kay matagaan mga po higayon na muli din sa Davao. Grabe na iyak ko. Na po, President Sara Duterte! pagkakita na ko sa ako ang mga kauban kaniad ko sa City Hall. Na nostalgic ko na bati na ko ang mga kaminaw sa Davao, sa Mindanao. Kagahapon, so muna, nalipay yun ko, basta makadawat ko o invitasyon kay matagaan ako ko o opportunity na muli sa ako ang balay, nakita ako ang mama, maka-istorya o personal, ako ang mama. Kanya, nakauli, magamit na ko ang anak na dito na ko, inuhat yun ang kama na minatulugan niya mo. Dito ako sa Manila, nag-aarkila lang niya yun. So, hindi komportable kung asa ni nagapuyo kay dili siya ang aming balay na termini mag-amping. Okay na lang pagdala sa presidente na kasi nabot na taan ng talan. Sobrang baka komportable sa mga kaugalingon na kama, sa mga kaugalingon na balay. Niabot kami kagabi, mga alas-7 na sa gabi, di kami sa laing lugar sa Mindanao. Nagsugod ko og tulog, alas 9 sa gabi, yung mata ko, alas 9 na sa buntag, 12 hours ko, dire-diretso ako ang tulog. Inana siya ka comfort zone sa ako ang uli o Davao. Dili na ako mabuhat bisan asa. The comfort that Mindanao gives me, I do not get anywhere else in the world. Kagahapon, naami sa nihapit mo yung Cagayan de Oro, pero kadyot ra kaayo, wala na minigawas sa Lagindingan Airport. Nidireksyon ni sa Iligan, kalibisita na mo ang mga hatag ni moral support sa mga kaigsuon na nato na naagian sa Baguio. Naghatag ko din yung relief goods. Nakaistorya po na ako ang mga tao. Pag umani-direksyon sa Lanusa, sa Surigao del Sur, direksyon sa Cortez, sa Surigao del Sur di hapon, direksyon sa Tandang, Surigao del Sur. Pagkahuman, direksyon namin diri sa Davao para mag-andam sa inyong event karong hapon. Ako unta itong mag-andam, pero murag kamo ang nakapangandam, ako ang nakuratan sa inyong tanan. Pag sulod na ako dito ganina sa hallway, daghan ka yung naghulat sa ako, daghan ang nagpaabdi daw sila gusto na matutok sa ilang ang kanang init
gikan sa politika sa administrasyon. So, gitagaan gihapon ko ninyo o oras o higayon na makauban mo, makahatag og mensahe para sa inyong convention. Ang ikaduha na akong pagpasalamat, pasalamat na ako personal sa inyong tanan sa padayon ninyo na pagsalig o suporta sa ako o sa amo ang opisina o sa ako ang mga kauban sa Office of the Vice President. Ako kaayong tabang kanamo ang inyong suporta. Ang sunod na pagpasalamat mao ang gikan sa amo ang pamilya Duterte. Dako kaayo ni og utang ang kabubuton kaninyong tanan mga kaigsuonan namo. Sa higayon, bawo mo ang amo ang gahom. Dili siya gikan sa amo ang apelyido, dili siya gikan sa amo ang pamilya, dili siya gikan sa amo ang mga posisyon dinhi sa Davao, kundi gikan siya sa inyong tanan mga kaigsuonan ng Pilipino. Kamo ang natukoy, kamo ang naghatag sa amo sa posisyon, kamo ang naghatag sa amo sa gahom nga ginakuptan namo karon. Mao na ang amo ang pasalamat di gyud mahurot kay dako kaayo siya nga utang na kabubuton namo kaninyong tanan. Ang sunod na pagpasalamat maugikan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagbisita ko sa iyaha atong bulan sa Enero, duha ka semana nga nakig-istorya sa iyaha o pirmi niyang ginausap-usap kanako nga ipaabot sa tanan. Ingon siya, ipaabot sa tanang maminaw nga Pilipino ang ako ang pasalamat sa ilang pag-ampo para ko makauli sa Pilipinas o sa ilang suporta. Bisan pa man o na ako sa layong lugar. Napaabot niya ang iyang walay puas nga pasalamat. Since today is February 25, 40 years anniversary of EDSA, I'd like to give you a message about prayer to you. 40 years ago, on the streets of EDSA, unarmed Filipinos faced tanks with nothing but courage in their hearts. They stood for one thing: accountability. Today, you are gathered under the theme, Lead, Grow, Excel. In a time of rising public desperation, where people are betrayed by the very inaction and indifference of government institutions, your theme is not mere words or decorations. They question what you stand for. Filipinos are rightly demanding to know where the money went, while they lose their homes and livelihoods to every storm. When budgets are bloated, but no tangible progress is felt, that is not technical error. That is failure of integrity in the budget process. To our accountants and finance officers, you are the unseen guardians of public trust. Your signature can release funds, or it can stop abuse. When the numbers do not add up, courage means saying no, even when it is uncomfortable.
corruption is the protection of every Filipino family. Every February 25, 1986 has taught us that change does not always begin in the halls of authority, but it begins with conscience. We must always lead with principle, grow with integrity, and excel not by compliance alone, but with courage in our hearts. Accountability is a lonely road. Monang daghan ang hilom na lang. And in the Philippines, it is a lonely road to nowhere. To stand firm in the face of threats, harassment, and bribery requires courage. But remember, when you feel lonely, every time you uphold what is right, you honor the spirit of people power. 40 years later, we are in this hall. The call is the same. Serve with integrity, protect the public trust, ug siguraduhon nato nga ang gobyerno magpabiling sulugoon ilalom sa mga tao. Ilabi na gyud sa mga kabus, gidaog-daog, o sa mga walay gahom. Mga kaigsuunan ko, higugmaon nato ang Pilipinas. Alang sa Diyos, sa nasod, o sa matang pamilya Pilipino. Syukran.